Isang napaka pinagpalang umaga sa ating pong lahat ngayong araw na ito. Para sa ating pong lahat, ako po pala si Pastor Angel Tandok ng Sussex, England, United Kingdom. At ako po ay malugod na magbigay po ng ating pagpapala sa araw na ito. So, kumusta po kayong lahat ngayong Kapaskuhan? Dalangin ko po na kayo po ay nag-i-enjoy po sa inyong mga tahanan sa mga oras na ito. At bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Ama, sa umaga na ito. At Father, I pray that everyone who are watching right now, they will feel your blessings, Father, in the name of Jesus. And me too, Lord God, will enjoy your blessings upon sharing your words, your very words today, Father. And I may enjoy it, Lord. Enjoy your presence right now. And Lord, kayo po ang manguna sa akin, Ama. I can do these things, all these things through your power alone, Lord God. So Lord, kayo po ang manguna sa amin, sa akin sa oras na ito, at lahat po ng aming mga manunood, Panginoon, ay pagpapalain niyo po sa oras na ito at mayroon po kaming matututunan sa inyo pong mga salita sa oras na ito. Maraming salamat po, Ama, sa inyo pong matamis na pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. So ang aking topic po sa ngayong araw na ito ay God can make all things possible according to His will. So ang ating pong pag-aaralan ay makikita po sa John 15 verse 1 to 8. So babasahin ko muna po. It says there, I am the true vine and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that bears fruit, He prunes, that it may bear fruit. And verse 3, you are already clean because of the word which I have spoken to you. Okay. Balikan po natin yung verse 1. Sinasabi po dito, sabi ni Jesus, siya ang nagsasalita dito, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Nagpapakilala po si Jesus dito, ang ating Panginoon, ang ating Lord, na siya po yung vine. At ang kanyang Ama, God the Father, is the vine dresser. Siya po yung nangangalaga. At tayo naman, bilang mga alagad niya o yung mga sumasampalataya sa ating Panginoon, tayo po yung mga branches. Okay? So, maliwanag po yan. So, ini-reiterate po yan. Kaya ko po ini-explain po sa inyo ito para maiintindihan po natin kung ano po yung relationship po ng ating Panginoong Jesus, God the Father, and us being His children or followers or believers. Okay? Maliwanag po yan. So, verse 4. Sabi po niya dito sa verse 4, abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. Okay. Sinabi po doon sa verse 1, nagpakilala po sa atin ang ating Panginoong Hesus na siya ang true vine. Marami po kasing mga false vines dyan. Mga nagpapanggap na sila ang true vine. So, hindi na po ko magbabanggit ng mga other beliefs or religions. Okay? And pinakilala niya din na ang ating Diyos Ama, God the Father, the God I am, siya po yung vine dresser. And then tayo po yung branches. At sinabi sa verse 4, abide in me. When the word says abide in me, it doesn't say please abide in me. No, it is a command. So we were being commanded by the Lord to abide in Him. We need to connect to the Lord Jesus Christ. And sabi niya, I am the vine, you are the branches. He who abides, sino daw ang nananatili sa Kanya, and I in Him, at ako sa Kanya, bears much fruit. Yun po ay nagkakaroon ng maraming bunga. For without me, sabi ni Jesus, you can do nothing. O, di ba? Kung wala daw si Jesus o kung wala tayo sa ating Panginoong Jesus, ay wala po tayong magagawa na magagandang bagay according to His will. O, puntahan po natin kung sabi dito sa verse na ito, kung wala po sa atin ang ating Panginoong Jesus o if we are not abiding in Him, we cannot do anything. Okay? At the same time, kabaliktaran po, sinasabi po sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. So what do we need to do in that verse? We have to be abiding in Jesus Christ. And then all things according to His will
ay magagawa po natin. That's why God can make all things possible according to His will. So, balik po tayo sa ating text. Verse 6 po ng John 15. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch, and it is withered, and they gather them and throw them into the fire, and they are burned. So, kung hindi daw tayo mananatili sa ating Panginoong Hesus, tayo daw ay kukolektahin. Parang mga natapon na mga sanga sa floor, sa sahig. Tayo po ay itatapon doon at susunugin at masusunog po tayo. Meron pong principle, yung pagka tayo ay nagkasama-sama. Ito pong prinsipyo na ito po yung pagsasama-sama ng, kunyari, kung tayo po ay magkakaroon ng o gagawa ng bonfire. Kung dadamihan po natin yung puno o yung logs, yung mga kahoy, susunugin natin, lalaki siya. Tanggalin mo yung isa, mamamatay yung apoy. Ganon din po tayo sa ating Panginoon. Kung tayo po ay nananatiling konektado sa ating Panginoon, tayo po ay nagiging powerful because the presence and the anointing of the Holy Spirit in Jesus Christ is in us. Amen? So, ganun po. And then in verse 7, it says, eto na, may condition na ang ating Panginoong Hesus. If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. So sabi niya, if you abide in me, sabi ni Lord Jesus, and my words abide in you. Paano nananatili o paano mananatili po ang mga words o ang salita ng Diyos sa atin? Siyempre po, Joshua 1:8 po yan. Kailangan po nating i-meditate ang salita ng Diyos araw at gabi para malaman natin kung ano yung mga commands niya sa atin. At pag ginawa daw natin ito, magkakaroon tayo ng buhay na may kasaganaan. So, ganun po, no? So, ano man po yung dinidesire natin ng ating puso, kung tayo po ay nananatili sa ating Panginoon, ito po ay ibibigay niya. Sabi niya po doon sa verse 7. In verse 8, by this my Father is glorified that you bear much fruit, so you will be my disciples. So gusto po ng Panginoon na nananatili po tayo sa Kanya dahil gusto niya po magkaroon tayo ng intimate relationship with Him. So ganun po yun. Hindi lang po yung pagkatapos po na makuha natin ang kagustuhan natin kay Lord, iiwanan na po natin siya. We have to remain in contact or connected with Him. Ganun po. So, okay. When we are empowered with or by the Holy Spirit, we can do all things that pleases God. Things that according to His will. For example, tayo po ay nanalangin ng may sakit. Itong may sakit na ito, mga tao na ito ay gagaling. Dahil po, ganito po yun, yung pong ating, ang ating pong kagustuhan ay kumukonekta sa will ng ating Panginoon. Okay po? So, hindi lang po yung pangsariling mga panalangin natin ang sinasagot ng ating Panginoon kapag tayo po ay nananatili sa Kanya. It's easier for us to be used by God when we align ourselves to the Lord. So, ang ating pong mga panalangin, yung pong pagpipray sa mga may sakit, yung pong magkaroon po ng restoration sa ating kalusugan, sa ating pong mga relasyon, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga colleagues, at sa lahat. At ganoon din po restoration ng ating kayamanan, restoration po nating ng ating sanity, ng ating mental health. Yun po yung nagagawa kapag tayo po ay nananalangin at tayo po ay nagko-connecta sa ating Panginoong Hesus, nananatili po sa Kanya. Ang Lord ay hindi po mahirap para sa Kanya na tayo ay gamitin para sa ikabubuti ng ating mga kapatiran na ating pong nasasakupan. Gagamitin po tayo ni Lord kapag tayo po ay umaapaw na po ang ating pagpapala dahil po sa ating pakikipag-connecta sa Kanya o pananatili sa Kanya. At hindi lang po yun, ang pagiging pag-connecta sa ating Panginoong Hesus, yun po ay isang
proof na tayo po ay being anointed by the Holy Spirit. Dahil when we remain in God, the Spirit of the Lord is in us. The Holy Spirit, His anointing, the presence of the Holy Spirit, the tangible presence of the Holy Spirit remains is in us as well. So hindi po mahirap para sa atin na yung mag-minister po sa mga taong may sakit, sa mga taong nangangailangan ng tulong, may problema, anuman pong problema ang kanilang ilalapit sa atin kapag tayo po ay nanalangin, ikinuman po natin ito, the word of the Lord, when we release them, ito po ay ino-honor. God honors the words that we release because it is words, it is God's words. So therefore, ito po ay kanyang ino-honor at ibinibigay sa atin ang kasagutan. Balikan po natin yung verse 7. Sabi niya po sa verse 7, "If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you." So, yun po mga kapatid, mga kaibigan, simple lang po ang ating gagawin upang anuman ang ating panalangin sa ating Panginoon na ibibigay po niya according to His will, tayo po ay manatili sa sanga o manatili sa true vine which is the Lord Jesus Christ. Tayo po ay manatili sa Kanya, mag-remain in His presence at tayo po ay yung mga blessings ay matatanggap po natin at padadaluin po sa atin sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu. At ang mga tao na nakapaligid sa atin, na ating mga ipinapanalangin, ang mga mahal natin sa buhay, ang mga kasambahay natin, mga katrabaho, lahat po sa ating church na kinabibilangan, sila po ay mapagpapalan ng Lord dahil po sa ating pananatili sa Kanya. So, I hope with these simple words for today, many of you are being blessed and ako po ay magalak na nakapagbahagi po sa inyo sa oras na ito at tayo po ay manalangin na. Ama, sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po sa oras na ito, Lord God, for using me to share your gospel, to share something to inspire and to encourage my brothers. And we love you, Lord, because we're doing this because we love you, Lord. And it's my very prayer, Lord God, that all people that are tuned in, that are watching right now, are being blessed. And it is my prayer, Father, that we will continue to stay connected with you. And with that, Lord God, it is not far. The answer of our prayers are not very far from us, and you will use us to share the blessings that comes from you alone. So thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. All this we pray in Jesus' name. Amen. So maraming salamat po mga kapatid at dito na po nagtatapos ang aking munting pagtuturo at I hope na nag-enjoy po tayong lahat at sa muli po nating pagkikita, ito po si Pastor Angel Tandok nagsasabing mabuhay po tayong lahat. God bless us all po.